Hello guys, good morning. So ayan, Monday ngayon at kagigising-gising ko nga lang. Panin na cellphone ko kaagad. Ayan may muta pa tayo. Kasi nga, nagtinda nga tayo kahapon ng bulaklak, 'di ba? Mother's Day kahapon. Pero hindi ako nag-celebrate ng Mother's Day kasi nga nagtinda nga ako at sayang ang pera. Pera iyon. Ayan. So, nakapag-video ka agad ako. Kasi nga, kayo, yung mga ka-friend ko dyan sa Facebook, talaga naman, bakit ba naman, alam nyo, hindi ko alam kung, kung maiinis ako dun sa lalaki o maiinis din ako dun sa babae. Alam nyo kasi, ganito yan eh. Kanya-kanya lang tayo ng opinion ha, mga ka-idol ha. O mga kakilala ko dyan, baka sabihin nyo naman, feeling perfect na naman ako. Kasi 'di ba nakita natin na hindi lang yun yung unang pagkakataon na sinaktan ng lalaki yung babae. Dapat tayo mga babae, nagtatanda din tayo. Oo. Kasi sa base sa experience ko ako, nung ang mister ko ay, ang asawa ko doon ay yung tatay ng panganay ko na anak, ay talagang malanit na talagang sinampigahan ako. Oo, sinampigahan ako ng malanit talaga. Buntis pa naman ako nun. Kaya anong ginawa ko? Nung una, paiyak-iyak lang ako. Kasi nga ayoko nga na lumaki yung anak ko na walang ama. Yun yung pinanghawakan ko. Oo. Kaya mga mahirap din na magdesisyon na makikipaghiwalay ka sa isang lalaki kahit na sinasaktan ka na. Kahit yung alam mo yun, yung ubi-ubi ka na, yung ano, 'di ba, yung gano'n. Mahirap makipaghiwalay sa isang lalaki. Hindi naman kasi natin alam kung bakit. Kaya wag tayong masyadong ano, ha? Pero hindi natin alam kung bakit sila nag-aaway, kung bakit sila humantong sa ganun. Pero syempre, iisa lang yung dahilan nun. May dahilan yun, pero hindi natin alam. Ang masasabi ko lang dun sa babae na yan, kung talagang kaya na niya na makipaghiwalay, why not naman kung kaya niya, 'di ba? Kasi hindi natin kasi kayang bumitaw basta-basta sa isang lalaki o sa isang babae. Oo, hindi natin kayang basta-basta lang sabihin na makikipaghiwalay tayo kasi ganito yan, kahit na ganito yan, kahit na anong gawin na pambababae yan. May mga ganung babae na hindi nila kaya na makipaghiwalay basta-basta kasi nga alam niyo yung mahal nila yung isang lalaki or kahit wala silang anak. Kung sa akin kasi noon, kinaya ko lahat yung kawalang yaan nung yun nga, nung una ko naging mister. Kasi nga, bukod sa pagmamahal ay meron kaming anak. Oo. Sa lahat ng nakikilala ko or nakakausap ko ng mga babae na nagtiis na lang kasi nga kahit na mahirap ang buhay, walang masyadong stable na kita itong si mister o gumagawa ng paraan ang mga babae kasi nga yung anak nila yung pinanghahawakan nila. Pero no, based sa aking experience yan ha, huwag niyo paghahawakan yung babae ka, may anak ako dito, ganon. Ay, basta kanya-kanya tayo eh. Pero pag hindi mo na kaya, at kaya mo nang mawala yung lalaki, go. Gumawa ka ng paraan para maging deserve mo na maging princess ka. Hindi, yung, alam mo yung nagtitiis ka sa buhay na mahirap. Pero, tama, nakikita nyo ba yung mga ibang, sabihin natin na wala talaga, pero nagtitiis sila dun sa kinakasama nila. Kahit na gaganto lang yung sahod, kahit na mahirap ang buhay, hindi makabili ng ganito, hindi makabili ng ganyan. Pero masaya sila kasi nagtutulungan sila. Ganyan. At kahit na
Basta wag niyong ikulong yung sarili niyo sa iisang lalaki lang na ginaganyan-ganyan kayo kahit na may anak na kayo. Kasi kaya niyo, kaya niyo na mabuhay na wala sila. Oo, kaya niyo mabuhay na wala sila. Tapos nasa inyo yung anak niyo, ipaglaban niyo, gumawa kayo ng paraan. Parang ano yun, samantalang ako nga, nag-asawa na. So, alam niyo kasi, deserve natin mga babae na minamahal din tayo. Yung nagtitiis tayo sa kung ano lang estado meron, yung lalaki. Tapos, alam mo yun, yung nagtitiis ka na nga, tapos binubugbog ka pa. Aba, hindi naman tama yun, diba? Ipaglaban niyo yung kaligayahan niyo bilang isang babae. Dapat deserve natin maging princess. Hindi ko naman sinabi na wala ka nang gagawin sa buhay mo. Yung, hindi ganon. Kumbaga yung deserve mo, yung pagmamahal na binibigay mo din sa isang lalaki. Ganon tayo. Kaya, huwag niyo kayo na dyan sa babaeng yan kung ikaw sinasaktan ka na yan at kaya mo nang mawala yan, lumayas ka na. Huwag kayong magpapatawag sa mga barangay na yan pagka yung hindi nyo kaya na makipaghiwalay sa inyong kinakasama dahil mahal nyo pa or pinakahawakan nyo dahil may anak kayo. Kasi nangyari na rin sa akin yan. Sasabihin ko makikipaghiwalay na ako pero hindi ko naman magawa-gawa nung sa una ko ngang mister. Kasi nga, ang inaano ko yung anak ko. Yan. Pero hindi rin talaga kinaya dahil sobra-sobra naman ng ugali. Alam niyo yun, hindi ko naman sa laging way back or inaalala or naaalala pa yung noon. Pero talagang bahagi na yun ng naging buhay ko. Na talagang yun yung naging nagpalakas sa akin na hindi dapat lalaki